Bakit pa palagi mo akong sinusundan? Kahit saan ako pumunta, nandun ka. Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Ikaw, bakit ganyan ang tanong mo? Natatakot ka ba sa akin? Bakit ba kasi ang weird mo? Palagi kang naka-hoodie jacket at parang ayaw maarawan tapos sobrang lakas ng senses mo sa lahat ng mga bagay. Ano bang meron sa iyo, ha? Kung makapagtanong ka para akong kriminal at salot sa lipunan, hindi ba pwedeng gusto lang kitang maging kaibigan? Paano ako magtitiwala sa iyo? Hindi ko nga alam kung anong ginagawa mo tuwing gabi. Yung mga ingay, kaluskos na naririnig ko sa kwarto mo. Alam kong hindi normal yun. Alam mo, Joshua, hindi lahat ng bagay ay kaya mong ipaliwanag. At yun ang malalaman mo sa mga susunod na araw. Ang radyo ng mga aswang, ito ang Aswang Radio. Naranasan mo na bang mangupahan o manirahan sa ibang lugar tapos may nakasama kang kakaibang tao? Yung tipong meron siyang kilos o ugali na kakaiba at hindi normal. Paano kung kahit anong iwas na gawin mo ay palagi ka pa rin niyang sinusundan? Kung meron kang sagot ay pakilagay naman sa comment section at babasahin ko. Kung gusto niyong malaman ang buong storya, pakinggan niyo ang kwentong ito hanggang dulo. Isang mapagpalang araw po sa inyo, DJ Paula, at sa lahat ng sumusuporta sa Aswang Radio. Nakaugalian ko na ang pakikinig sa inyong channel tuwing bakanteng oras ko. Hindi lang kasi aswangan ang dapat subaybayan, kundi pati na rin ang mga aral sa kwentong ipinapadala ng mga letter sender. Na-curious ako kung ano ang pakiramdam ng mapakinggan ng sariling kwento. Kaya po ako sumulat sa inyo. Bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Ako po si Joshua, hindi ko tunay na pangalan. Branch manager sa isang store dito sa Maynila. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naganap 7 taon na ang nakakalipas. Nang mga panahong ito ay kakagraduate ko pa lang sa college at nagsisimula pa lang sa career ko. Mahirap ang aming buhay. Ang tatay ko ay na-stroke kaya kailangan ng pang-maintenance na gamot. Ang trabaho ng nanay ko ay taga-repack ng mga asukal sa isang factory malapit sa amin. Hindi sapat yun para buhayin kaming lahat na may 3 estudyante pa na nag-aaral. Ako lang ang aasahan ng nanay ko bilang panganay, DJ Paula. Kaya naman nang magkaroon ng opportunity sa Maynila, ay agad akong lumuwas at umupa sa isang mumurahing apartment. Ang hindi ko alam, dito ko pala mararanasan ang mga nakakakilabot na tagpo sa aking buhay. Bago ko ipagpatuloy, ipagbibigay alam ko lang po sa inyo na hindi ko babanggitin ang totoong pangalan ng mga tao at lugar na sangkot sa aking kwento. Ito ay para maprotektahan ng kanilang privacy at totoong pagkakakilanlan. Buwan ng Agosto nang lumuwas ako sa Maynila. Sa dami ng tiningnan kong apartment ay isa lang ang pinakapasok ang renta sa budget ko. Sinamahan ako ng caretaker na si Mang Edong sa room na uupahan ko at natuwa ako dahil ang ganda ng pagkakayari nito. Halatang matibay ang mga materyales. Tiles ang sahig at merong pang mga gamit kagaya ng aparador, mga lamesa at kahoy na upuan. Halagang 2,000 lang po talagang renta dito? Ay, oo naman. Bakit parang hindi ka makapaniwala? Mas maganda pa ito sa mga nauna kong pinuntahan na halagang 4,000. Yun na yung pinakamababang renta. Ganun talaga. Ayaw kasi na may-ari na magtaas ng presyo. Hindi naman kasi ito ang pangunahing ikinabubuhay nila eh. Magaganda ang trabaho nila sa ibang bansa.
Gusto lang nilang paupahan ang lugar na ito habang ayaw pa nilang tumira dito sa Pilipinas. Alam mo na, tipikal na mindset ng may kaya. Dapat may property sa ibang lugar. Ah, kaya po pala. O ano, kukuhanin mo na ba ang room na ito? Opo. Hindi na po ako makakahanap ng ganito dito sa Maynila eh. Kaya nga. Kung ako sa iyo hindi ko na talaga ito pakakawalan. Malaking bagay na hindi ka nagbabayad ng malaking renta. Kasi mataas na mga bilihin dito, hindi kagaya sa probinsya. Kaya nga po eh. Dala ko naman po lahat ng mga gamit ko. Kaya ngayon na po ako tutuloy dito. Magbabayad na rin po ako. Sige. Mang Edong? Sabay kaming napalingon ni Mang Edong sa sumigaw na babae. Inaamin ko na medyo na starstruck ako sa ganda niya. Maputi, matangos ang ilong, slim ang katawan at medyo blonde ang buhok. Nakasuot siya ng hoodie na jacket at may mapulang lipstick sa labi. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Nginitian ko rin siya pero nag-iwas ako ng tingin. Lumapit siya sa kinaroroonan namin at halata ko sa sulok ng mga mata ko na nakapagkit pa rin ang tingin niya sa akin. Ano na naman kailangan mo, Anya? Malilate po yung sahod ko kaya bukas na ako magbabayad ng renta. Walang problema, basta magbabayad kayo. Sa isang araw ko pa naman ipapadala sa landlord ang mga bayad ninyo. Okay po, Mang Edong. Bagong tenant po siya? Oo, siya ang bagong kapitbahay mo. Mabuti naman at may titira na ulit sa room na to. Hi, Anya nga pala. Anong pangalan mo? Joshua. Mamaya na yan, Anya. Joshua, sumama ka na sa akin sa tambayan ko sa ibaba. May kailangan ka nga palang pirmahan. Sige po. Bye, Joshua. Kita tayo mamaya, ha? Hindi na ako sumagot. Medyo madali kasi akong mairita sa mga babaeng may kakulitan. Saka isa pa, mukhang nagmamadali na si Mang Edong. At ramdam ko rin sa aura ng matanda na parang ayaw niyang kausapin ko ang babaeng yon. Itong papel na ito ay pirmahan mo, Joshua. Yan ang resibo ng 2 buwan mong renta. Huwag mong iwawala yan para kung sakaling mawala sa akin meron kang kopya. Opo. Siya nga pala, iyo. Ano po yun? Huwag kang magtitiwala sa babae na nakipag-usap sa atin kanina, ha? Bakit naman po? Basta. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Mas mabuti na yung nag-iingat kasi hindi ko rin alam kung anong klaseng tao yan. Oo nga po eh. Ganun naman po talaga kapag bago sa isang lugar. Hindi mo alam kung sinong hindi mapagkakatiwalaan. Pero hindi yan ang pinupunto ko. Ang babaeng yon ay kakaiba at hindi normal. Ano pong ibig niyong sabihin? Basta iho. Tandaan mo ang mga sinasabi ko. Opo. O siya, bumalik ka na sa room mo. At marami pa rin akong gagawin. Magsabi ka lang kung meron kang kailangan. Nakalagay na rin dyan sa resibo yung number ko. Minsan ay wala ako rito kaya i-text mo na lang ako. Sige po, Mang Edong. Salamat po. Isa sa bilin ng nanay ko ay makinig ako sa mga taong nagbibigay ng babala o paalala sa akin para hindi ako mapahamak. Iniwasan kong makipag-usap sa babaeng yon kahit palagi niya akong inaabangan sa harap ng room ko. Nag-focus lang ako sa paglilinis ng bahay habang wala pang pasok sa trabaho. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasira ang gripo ng lababo. Ay, ano ba yan? Nasira pa. Teka, tatawagan ko si Mang Edong para maipayos ka agad to. Kailangan mo ba ng tulong, Joshua? Paano ko nakapasok dito? Hindi nakalak yung pinto mo kaya nakapasok ako. Naramdaman ko kasi na may problema ka. At ito na nga may dala akong mga tools para ayusin yung gripo ng lababo mo. Teka, paano mo nalaman? Naramdaman ko lang. Ikaw talaga. Wag na maraming tanong, aayusin ko na lang to. Kaya mo bang ayusin? Oo naman.
Sinay ako mag-ayos ng ganito oh. Pambihira. Nakakapagtaka siya. Uy, ano ang binubulong-bulong mo dyan ha? Hindi ka ba makapaniwala na kaya tong ayusin na isang babaeng kagaya ko? Hindi naman sa ganun pero Huwag ka na nga magreklamo dyan, Joshua. Busy ngayon si Mang Edong kaya di niya ito maaasikaso. Ako na lang ang bahala dito. Napapakamot na lang ako sa ulo dahil sa pagtataka sa babaeng yun. Paano naman niya nalaman na sira ang gripo ng lababo kahit hindi niya naman ito agad nakita? Pagkaalis nga niya ay tsinek ko ang dingding kasi baka may butas pero wala naman. Mukhang totoo nga ang sinasabi ni Mang Edong na may kakaiba sa babaeng to kasi parang ang lakas ng senses niya. Ipinagpatuloy ko ang paglilinis ng bahay saka ako naligo. Kakatapos ko lang magbihis nang biglang may kumatok sa pinto. Hindi ko muna yon nilapitan at inalam muna kung sinong kumakatok. sino yan? Ako to, Joshua. Pagbuksan mo ako. Siya na naman. Tagal naman. Pagbubuksan mo pa ba ako? Teka lang. Oh, May dala ako mga prutas at gulay para sa'yo, Joshua. oh, bakit mo naman ako dinalhan yan? Wala lang. Galing kasi ako sa palengke tapos nakita ko kanina na puro mga instant noodles at dilatang nakastock ng pagkain. Hindi yun maganda para sa'yo. Kasi mukha ka pa namang masipag magtrabaho. Sige na, tanggapin mo na to. Salamat. Pero matanong ko lang ha. Bakit ka lapit ng lapit sa akin ha? Bakit? Masama ka bang lapitan? Hindi naman sa ganun pero Pare! Napalingon ako pagkarinig sa boses na yun. Si Harris pala ang tumawag sa akin. Siya ay isa sa naging malapit kong kaibigan nung college ako. Agad siyang lumapit sa amin at tiningnan ng masama si Anya. Oh, bakit ganyan ka makatingin, Haris? Anong ginagawa mo rito, Anya? Malamang doon ako nakatira, oh. Alis na nga ako. Joshua, kunin mo na lang itong mga dala ko para sa'yo. Huwag ka na mahiya. Ay, pambira ka talaga. Tayo po tong tropa ko ha. Ko hindi, no? Gusto ko lang makipagkaibigan sa kanya. Huwag ka nga malisyoso. Sus, palusot pa. Bakit ka ba ganyan? Alis na nga ako. Diyan na nga kayo. Bye! Inirapan pa ni Anya si Harris bago siya tumalikod at pakending-kending na lumakad papunta sa kanyang room. Pailing-iling naman si Harris na para bang naiinsulto rin siya sa presensya ng babae. Pinapasok ko siya sa loob at nagtimpla ko ng kape para sa kanya. O pre, kape. Alam kong hanapin mo yan. Salamat pre. Kailan ka pa rito, Haris? 1 linggo pa lang ako rito. Ikaw, ngayon ka lang dumating di ba? Oo. Kasi kahapon lang tumawag yung HR company ng papasukan ko. Bukas na ako magsisimula ng trabaho eh. Ay, kung alam ko lang na dito ka rin pala sa Maynila, isa na sabay na tayo. Akala ko kasi matatanggap ako sa in-applyan kong company doon sa lugar natin kaya hindi ako nakapagsabi sa iyo. Tapos, dito ka pala papala rin sa Maynila, ano? Mas maganda rito kasi mas malaki ang sahod. Kaya nga eh, mas makakatulong ako sa nanay ko sa pagpapaaral ng mga kapatid ko. Tapos matutustusan ko na rin yung maintenance ng tatay ko. Siya nga pala pare. May sasabihin ako sa'yo tungkol sa babaeng kapitbahay mo na si Anya. Oh, bakit pre? Anong meron ngay Anya? Alam mo ba pre? Yung dating nakatira dito sa tinutuluyan mo ay umalis dahil sa kanya. Bakit naman? Hindi ko alam eh. Pero simula na makipagkaibigan sa kanya si Anya ay parang nawala siya sa katinuan. Talaga? Grabe naman. Ang sabi nga rin ng mga Edong sa akin eh, huwag akong magtiwala sa kanya. Pero curious lang ako. Ano bang meron sa kanya? Hindi ko alam pre. Pero alam mo ba, nung nakita ko siya kahapon na walang lipstick, napakaputla ng labi niya. Saka napansin ko na parang sensitive siya sa sikat ng araw. Hindi ba ganun yung mga aswang? Posible bang magkaroon ng aswang dito sa Maynila? Mukhang mas matagal na siya dito kaysa sa atin eh. At isa pa, ang pagkakaalam ko sa mga aswang ay hindi sila tumitira sa mga lugar na matao. Ewan ko rin, pero basta. Huwag kang magtiwala dyan. Simula nang dumating ako rito, ay marami na rin akong naramdamang kakaiba. Wala lang talaga akong choice.
Kasi ito lang talaga ang pinakamurang apartment dito. Ako nga rin pre. Baka hindi ko kayanin ng renta sa iba kaya ito na lang pinili ko. Siya nga pala, Joshua. Di ba bigyan niya yan sa'yo? Yung mga yun? Yung nasa lamesa ba? Oo, pre. Oo, sa kanya galing yun. Huwag mong kainin yan kasi delikado. Huwag na huwag kang tatanggap ng pagkain galing sa kanya. Mag-iingat ka. Pag-iingat lang ba? Sa bagay, tama ka. Marami din akong prutas at gulay doon, pre. Papalitan ko na lang yan. Sige pre, salamat ha. Simula nun ay naging alerto ako sa lahat ng oras, DJ Paula. Siniguro kong palaging nakalak ang pinto at mga bintana para hindi ito basta mabubuksan. Kinagabihan ay nagbasa ako ng Bible at nagrosaryo bago matulog. Naniniwala kasi akong ang pinakamalakas na sandata laban sa kadiliman ay ang pananampalataya sa Diyos. Kaya lang, nagising ako bandang 12:00 dahil sa maingay sa kabilang silid kung saan tumutuloy si Anya. Ano ba yun? Inaantok pa ako eh. Nakakainis naman. Ang kulit mo sige na, dyan ka lang. Anong ginagawa niya? Ano yun? Dito ka lang, wag kang malikot ha. Ano bang ginagawa niya? At saka, teka, ano yung mabaho? Ano bang... Ano yun? Nanindig na ang balahibo ko ng mga oras na yon dahil sa narinig ko. Patuloy lang akong nagdasal ng paulit-ulit at mga ilang minuto lang ay natahimik na ang paligid. Hindi na ako nakatulog dahil sa sobrang nervyos ko. Kaya naman kinabukasan, naisip kong maghanap sa online ng mga paupahang apartment dahil iniisip ko nang umalis sa lugar na ito. Maganda to ha. Kaso ang mahal ng renta. Mas malaki pang room sa apartment na to pero mas mahal kaysa dito. Ang mamahal na rin ng mga bed space ngayon. Tapos puro hindi na available. Meron naman sa ibang lugar kaso malayo sa trabaho. Gagastos naman ako ng malaki sa pamasahe. Mukhang wala na talaga akong choice kundi magtiis dito. Dahil ito lang talaga ang pasok sa budget ko. Tapos hindi malayo sa trabaho. Yun. Tumatawag si mama. Ma, hello. Hello, anak. Kumusta ka dyan? Ayos naman po. Kayo dyan, kumusta? Si tatay sa si nene, nasan sila? Ayos lang naman ang tatay mo kasi tuloy-tuloy naman ang pag-inom niya ng gamot. Nasa school ang mga kapatid mo ngayon at nag-aaral naman sila ng mabuti. Si nene lang ang pinoproblema ko. Bakit naman po ma? Ano pong problema sa kanya? Nabuntis siya ng boyfriend niya, Joshua. Ang problema, ayaw siyang panagutan eh. Alam mo naman niyang kapatid mo, hindi pa niyang kayang magtrabaho. Ni gawaing bahay nga, hindi marunong. Wala tayong magagawa kundi tulungan siya sa pagbubuntis niya. At tayo na rin ang magsustento sa bata. Ay, ano ba naman yung si nene ma? Nagpabuntis kagad sa lalaki. Ang hirap na nga ng buhay. Ang ganda pa naman ng performance niya sa school. Bala ko pa naman sana siyang pag-aralin sa Manila kapag nakagraduate siya ng senior high. Ewan ko ba dyan sa kapatid mo kung anong nangyari dyan? Wala naman tayong magagawa at nandun na. Ayoko namang ipalaglag niya yung bata kasi kasalanan yun sa Diyos. Kaya nga ma. Ay Joshua, dodoblehin mo ang ipapadala mo sa akin pagsahod ha. Nahihirapan na rin kasi akong magtrabaho at palaging sumasakit ang ulo ko. Ma, magpa-check up ka kaya at baka kung ano na yan. Ay hindi na at gastos lang yan. Kapag umiinom ako ng mga herbal nawawala rin naman. Basta anak, pagsahod mo ha. Opo ma. O sige na anak at marami pa kong gagawin. Mag-iingat ka lagi dyan. Opo ma, kayo rin po. Napabuntong hininga na lang ako ng malalim, DJ Paula. Ngayong araw pa nga lang ako magsisimula sa trabaho, tapos nadagdagan agad ang responsibilidad. Hindi ko na itinuloy ang paghahanap ng apartment kasi wala rin namang pasok sa budget ko. Umorder na lang ako ng mumurahing earplug sa online shopping para kung sakaling
may marinig ulit ako sa gabi, ay ilalagay ko na lang ito sa aking tainga. Gumayak na ako kasi papasok na sa trabaho. Paglabas ko ay nadatnan ko sa tapat ng pinto si Anya na halatang naghihintay sa akin. Ngumiti ito pero umiwas ako ng tingin. Nakaramdam ako ng kaba at takot kaya hindi ko na siya pinansin at dire-diretso lang na lumakad. Oh, Joshua. Inintay nga kita tapos iiwan mo naman ako. Bakit mo ba ako iniintay? Sasabay ako sa'yo. Papasok ka sa trabaho, di ba? Hindi yata tayo pangkaparehas ng trabahong pupuntahan. Ay, wait. Sa office ka pala, Joshua. Halata sa suot mong ID, oh. Alam ko na kung saan. Sabay na tayo kasi magkatabi lang palang trabaho natin. Doon ako nagtatrabaho sa factory na katapat lang ng office mo. Doon ka pala nagtatrabaho? Huwag ka nang maarte, sasabay lang eh. Ay, baka kung ano pang gawin sa akin kapag tinanggihan ko to. Anong sabi mo? Wala. Sige, sumubay ka na sa akin. Yeah, sabi ko na nga ba, ipapayag ka. Tara na. Habang kasabay ko si Anya papunta sa trabaho, ay hindi ko mapigilang mag-alala dahil baka mamaya ay kung anong ilagay niya sa bag ko o kung anong gawin sa akin. Hindi rin ako nakipag-usap sa kanya at sumasagot lang ng matipid kapag nagtatanong siya. Pag-awas ko sa trabaho ay hindi na naman ako nakaiwas sa kanya dahil hinintay niya ako sa labas ng office namin. Wala na akong nagawa kundi sumabay sa kanya pa uwi sa apartment. Nang nasa bungad na kami ng tinutuluyan namin, ay biglang lumapit ang isang bruskong lalaki na umuupa din. Kasabay ko siyang dumating doon kaya tanda ko ang mukha niya. Tumingin siya kay Anya na parang nambabastos at pagkatapos ay ngumisi ng nakakaloko. Ano ba? Bakit ganyan ka kumakatingin? Hindi naman kayo magsyota, di ba? Bagong upa lang yung lalaking yan dito eh. Bakit? Ano bang kailangan mo sa amin? Hindi ko siya kailangan. Ikaw lang. Ano bang kailangan mo sa akin? Free ka ba mamaya? Para saan? Alam mo na yun. Hoy, ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Bitiwan mo ako. Juicy pa eh. Lagi ka nga nakalipsik ng makapal sa labi tapos inakit mo ang mga lalaki dito, hindi ba? Anong pinagsasabi mo? Sige, tumanggi ka pa. Alam ko kung anong klaseng babae ka. Aray, ano ba nasasaktan ako? Hoy, ano ba? Bitawan mo nga siya. Nasasaktan na nga siya, di ba? Aba, pakialamero ka ha? Hindi ka naman daw syota niya. Kahit hindi niya ako syota, hindi pa rin tama na hayaan ko lang ang ginagawa mo sa kanya. Pambabastos yan. At ine-record ko lahat sa cellphone ko ang mga sinabi mo. Kaya pwede kang kasuhan. Aba, pakialamero ka talaga ha? Burahin mo nga yan. Kahit burahin ko to, marami nang nakakita sa ginawa mo. Tingnan mo yung mga kapitbahay natin, oh. Oh, pinapanood tayo. Ay, pambira. Visit ka talaga. Bahala na nga kayo dan. Bastos yung lalaking yun, ah. Halatang walang magawa sa buhay niya, kundi mambastos na babae. Ayos ka lang ba? Oo naman. Ayos lang ako. Salamat ha. Wala yun. Ayoko lang ng may binabastos na babae sa harap ko. Mabuti nga't napigilan ko ang sarili ko eh. Kasi kung hindi, baka ngayon wak-wak ng tiyan ng lalaking yan. Ha? Joke lang. Tara na. Sa susunod, huwag mo na lang pansinin na lalaking yun. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Kasi sa akin siya dapat matakot. Kahit parang nagbibiro lang si Anya, ay may naramdaman akong bigat sa mga sinabi niya. Isang araw, isang masamang balita ang bumungad sa buong apartment. Dahil bigla na lang daw nalumpo yung lalaking nambastos kay Anya. Ang nakapagtataka, biglaan ang pagkalumpo niya. Hindi po ba na-aksidente o may sakit si Kuya Lando, Mang Edong? Wala siyang sakit at mas lalong hindi rin siya na-aksidente, Joshua. Ang lakas ang katawan noon. Naghamon pa nga yun ang suntukan kahapon eh. Nakapagtataka naman po na bigla na lang siyang nalumpo. Alam mo iyo, ilang beses na rin niyang nangyari sa paupahang to. Kaya nga marami nang umaalis dito. May hinala talaga ako na may alam din sa itim na mahika, yang si Anya. Oh, itim na mahika? Ang itim na mahika ay ginagamit sa pagbibigay ng sakit
o kamalasan sa tao. May nakapagsabi kasi sa akin na nakaaway din ni Anya si Lando. Nung isang araw, baka ginantihan siya. Opo. Kami po yung magkasama nun. Kaya ikaw iyo, mag-ingat ka dyan. Hindi ko naman siya pwedeng paalisin kasi baka mamaya. Ay ako naman ang pag-initan niya. Oo nga po eh. Alam ko po yung ganong posibilidad kaya hindi ko rin po siya pinatulan. Ganun talaga. May mga taong hindi natin alam kung anong kulo sa loob nila. Opo. Siya nga pala. Wala ka bang pasok sa trabaho? Maya-maya pa po. Magagayak pa lang po ako ngayon. Ay siya. May ibibigay ko sa'yo. Ano po yun? 5 kilong bigas. Kasama ito sa ayuda na ibinigay kahapon. May isang sako pa ako sa bahay, kaya ibibigay ko na lang to sa'yo. Baka po kulangin kayo sa bigas, Mang Edong. Ay, hindi ako kukulangin kasi mag-isa lamang ako sa bahay. Wala naman akong pamilyang binubuhay. Wala po kayong asawa at mga anak? Patay na sila iyo. Kaya po pala. Sige na, kunin mo na yan. Ganyan talaga ako sa mga umuupa rito. Hindi na iba ang turing ko sa inyo. Salamat po, Mang Edong. Walang anuman, Joshua. Natuwa ako sa ibinigay ni Mang Edong sa akin kasi pinagkakasya ko lang yung 10 kilong bigas at kailangan pa itong paabutin sa katapusan. Nagtitipid kasi ako dahil malaki ang ipapadala ko kay Mama. Habang naglalakad pabalik sa room ko, ay nabangga ko si Anya. Napansin ko na parang sobrang matamlay ang kanyang itsura. Maputla ang labi at maitim ang paligid ng mga mata. Hindi rin siya katulad ng dati na magiliw at bumabati kaagad kapag nakita ako. Para siyang wala sa wisyo at nanlalambot ng sobra. Sorry, nagmamadali kasi ako. Oh, bakit parang natatakot ka sa akin, Joshua? Anong nangyari sa'yo? Wala naman. Ganito lang talaga ako minsan. Hindi kasi ako nakatulog kagabi. Bakit naman di ka nakatulog? May ginawa lang. Bakit ka ba tanong ng ganyan? Tuloy na ako sa room ko ha. Gagayak pa ako. Sabay ulit tayo pagpasok ha. Mamamalengke lang ako saglit. Hindi na ako sumagot sa sinabi ni Anya. Pagpasok ko sa loob, ay bala-balatong ang malamig na pawis na dumadaloy sa aking noo. Dahil sa nararamdaman kong takot. Kahit wala na si Anya sa harap ko, ay di ko pa rin mapigilang nervyusin. Dali-dali na akong gumayak at hindi na ako naligo para lang hindi niya ako maabutan. Pagkaawas ko galing sa trabaho ay sumama muna ako sa mga katrabaho para gumimik. Pero ang totoo ay iniiwasan ko lang na makasabay siya sa pag-uwi. Pasado 8:00 na nang umuwi ako sa apartment at nangatog ang buong katawan ko nang makita si Anya sa may pinto ng room ko at halatang nag-aabang sa akin. Nakatalikod siya nang madatnan ko pero nang maramdaman niya ang presensya ko ay humarap siya sa akin. Nagsita-asa ng balahibo ko, DJ Paula, nang makita ang itsura niya. Sabog ang buhok, naninilaw ang mga mata at naglalaway ang bunganga. Nang mapansin niyang nakatuon ang paningin ko sa kanya, ay nagpunas siya ng bibig at ngumiti sa akin. Joshua, bakit ngayon ka lang? Hinintay pa naman kita kanina. Akala ko kasi nag-overtime ka. Paraanin mo ako. Ito na oh. Pumasok ka na. Ano nangyayari sa'yo? Bakit ganun siya? Diyos ko. Joshua! Joshua! Sabay na tayo mag-dinner ha? Yan ako kakain sa room mo. Hindi ako magdi-dinner ngayon. Kung ayaw mo mag-dinner, idi ako na lang. Papasukin mo na ako. Joshua, papasukin mo na ako. Bakit ka ba ganyan? Diyos ko. Huwag niyo po akong pabayaan. Joshua, dali na. Sabay tayo mag-dinner. Hindi pwede. May gagawin ako. Ayaw mo ba talaga? Bahala ka na nga dyan. Napabuntong hininga ako nang sa wakas ay umalis na si Anya sa harap ng pinto. Samantala, pasado 12:00 ay nagising ako dahil sa ingay ng mga yapak sa labas. Napabangon ako sa katinanggal ang earplug at narinig ko ang pagsisigawan ng mga tao.
Ilang sandali lang ay may kumatok sa pinto at dali-dali akong bumangon sa higaan para pagbuksan yon. Bumungad sa akin si Harris na humahangos at halatang ninenerbiyos. Pare, mabuti na lang at nagising ka na. Bakit pare? Ano ba nangyayari? Nasusunog yung isang room sa 3rd floor at may na-trap sa loob. Ano? Kailangan muna nating lumabas habang hindi pa naapula ang apoy. Hindi pa ba dumarating ang bombero? Sabi nila parating na raw eh. Tara na pre, lumabas na tayo. Sige. Kinuha ko muna ang mahalagang gamit ko gaya ng cellphone at wallet bago lumabas. Nagkakatipon ang maraming tao sa harap ng apartment. Hindi lang ang mga nangungupahan, kundi pati ang mga taong nakatira malapit doon. Ilang sandali lang ay dumating na ang bombero para apulahin ang apoy at sa pagkakataong yon ay meron akong napansin. Pre, lahat ng mga tenant ay nandito. Bakit parang wala si Anya? Baka hindi na lumabas kasi may ginagawang kung ano doon sa kwarto niya. Pero nakabukas yung pinto ng room niya. Kung hindi siya lumabas, edi dapat nakasara yun, di ba? Pare, hindi magandang hinala ko sa babaeng yun. Hindi kaya siya ang may kagagawa ng sunog? Bakit naman niya gagawin yun? Bakit niya susunugin tong apartment? Kung usawang siya, parang hindi naman ganong klase ang pananakot ng ginagawa nila. Hindi ko rin alam. Pero hindi mo ba narinig ang usap-usapan ng mga tao dito? Siya ang sinisisi sa lahat ng nangyayaring kamalasan dahil parang nandito siya para manggulo. Grabe naman kung ganun. Nakakatakot pala talaga siya. Siya nga pala. Si Mang Edong ba? May tumawag na sa kanya? Kainuman si Mang Edong ni na Kuya Boy kanina eh. Baka natutulog pa yon dahil sa sobrang kalasingan. Kaya hindi sinasagot ang mga tawag namin sa kanya. Hindi pa pala niya alam. Teka pare, nailigtas na ng mga bombero yung babaeng natrap sa loob. Mabuti na lang at boy siya. Mukhang nagkulong siya sa loob ng CR. Kaya basa ang katawan niya. Teka lang pre, ibibigay ko sa kanya tong jacket ko kasi nakakaawa naman. Sige pre. Dali-daling tumakbo si Harry sa kinaroroonan ng babaeng yon. Nang hahakbang na ako para sundan siya, ay bigla na lang may asong dumaan sa harap ko. Alam kong hindi ito pangkaraniwang aso. Itim na itim ang kulay ng balat. Pula ang mga mata. May napakahabang pangil at parang doble ang taas nito sa normal na aso. Tumigil ito sa tapat ko at parang may kahulugan ng paraan ng pagtitig niya sa akin. Biglang nagsitaasa ng balahibo ko na parang ngumisi ang aso. Ilang sandali pa ay tumakbo ito palayo at parang hangin sa sobrang bilis. Lumingali nga ako para hanapin siya pero hindi ko na siya nakita hanggang sa di ko na namalayan na... Pre? Pre. Anong nangyayari sa'yo? Ba't nakatulala ka doon sa eskinita? Wala. Okay ka lang? Oo naman. Kumusta kayo? Mang Edong. Mabuti at dumating ka po. Ang dami naming text at tawag sa'yo. Lasing na lasing ka no? Hindi naman masyado. Nakatulog lang. Pasensya na kayo. Ayos lang maglahat. Wala bang nasugatan o ano? Oo naman Mang Edong. Ayos lang na naman po. Nakalabas na rin yung babaeng natrap sa loob ng room na nasunog. Mabuti naman kung ganon. Nasa labas na ba lahat ang tenant? Si Anya ho, wala po dito. Sabi ko na nga ba? Ay siya, hayaan nyo na. Hintayin nyo lang maapula muna ang apoy bago kayo bumalik sa room ninyo. Opo. Halos kalahating oras din ang lumipas bago nawala ang sunog. Bumalik na kami sa mga room namin at hindi ko pa rin nakita si Anya. Mas lalong tumindi ang pagdududa ko sa kanya. Kinabukasan, tinanghali ako ng gising kaya hindi ako nakagayak ng maaga. Kinabahan na ako dahil baka makasabay ko na naman si Anya sa pagpasok sa trabaho. Nakahinga ako ng maluwag nang hindi ko siya nakita sa harap ng pinto. Pero nang palabas na ako sa apartment, ay nadatnan ko siyang nakikipagtalo kay Mang Edong. Hindi nga ako may kasalanan, Mang Edong. Pinagbibintangan lang ako ng brihidang yon. Bakit ka naman niya pagbibintangan ni Marta? Kung wala kang ginawaan niya.
Ang sabi niya ay nakita ka raw na pumasok sa loob ng room ni Lisel bago nagkasunog. Nanggaling ako sa loob kasi nakipagkwentuhan ako sa kanya. Bakit kaya hindi niya tanungin si Lisel? Siyang makapagpapatunay na wala akong ginawa sa bahay niya. Hindi nga makausap si Lisel dahil na-trauma siya sa nangyari sa kanya. Iha, alam mo naman kung gaano naapektuhan ang mga tao rito dahil sa gulong nangyari. Umamin ka na lang kasi. Mang Edong, kahit anong mangyari, hindi ako aamin dahil wala naman akong aaminin. Pakalis na nga. Hindi! Ay, sandali! Hindi pa tayo tapos mag-usap. Bastos talagang babaeng to. Mang Edong, ano po nangyari? Ang sabi kasi ni Marta ay si Anya nang galing daw sa bahay ni Lisel bago nagkasunog. Nagsabunutan na nga kanina yung dalawa dahil hindi mapaamin ang babaeng yon. Hindi nga po malabong may kinalaman siya doon kasi nawawala siya kagabi. At saka may nakita po akong kakaibang aso. Alam mo ba kung ano sinabi niya kay Marta? Magbabayad daw siya dahil sa pambibintang sa kanya. Kaya ikaw, iho, magdubli ingat ka. Nangilabot ako dahil sa sinabing yun ni Mang Edong. Lalo na at makalipas ang 3 araw ay may nangyaring kakaiba kay Aling Marta. Bigla itong tinubuan ng mga sugat na nagnanana tapos hindi binababaan ng lagnat. Sinundo na ito ng anak na taga-probinsya para ipagamot sa albularyo dahil kahit dalhin sa doktor ay hindi gumagaling ang sakit niya. Gustong-gusto ko nang lumipat ng apartment pero wala pa rin akong mahanap na pasok sa budget ko at kailangan ko pa rin magtipid dahil ilang beses na ospital ang kapatid kong buntis. Hindi sapat ang kinikita ni Mama kaya ako muna ang sumasagot sa mga gastusin. Ginawa ko na lang ang lahat ng pag-iwas kay Anya dahil sa sobrang takot ko sa kanya. Kaya lang, isang araw... Ano ba, Anya? Bakit mo ba ako hinihila? Bitawan mo nga ako. Joshua, bakit ka ba umiiwas sa akin? Busy ako, nagmamadali ako. Day off mo sa trabaho ngayon, di ba? Oo, pero may gagawin ako. Ang sama na nga ng tingin sa akin ng mga tao rito tapos pati ba naman ikaw? Lahat na lang kayo masamang tingin sa akin. Hindi mo ba alam kung bakit? Hindi! Kaya wag mo akong iwasan. Joshua, kasi para maintindihan mo ko. Alam kong isa ka rin sa nagbibintang sa akin. Dahil wala ako nung gabing nagkasunog. Umalis kasi ako noon dahil nagpasama sa akin yung katrabaho ko sa ospital. Naawa naman ako kasi wala siyang ibang kakilala dito sa Maynila. Mabuti naman kung ganun pero pasensya ka na, Anya, ha. Kailangan ko nang umalis kasi nagmamadali ako. Sige. Pakiramdam ko talaga ay nagpapalusot lang si Anya, kaya hindi ako naniwala sa kanya. Sinikap kong hindi magkatagpo ang landas namin kahit nasa isang lugar lang kami. Ang hindi ko maintindihan, DJ Paula, ay kung anong kailangan niya sa akin. Bakit kaya sa lahat ng tao sa apartment ay ako lang ang kinukulit niya? At yun ang mas lalo kong ikinababahala. Kailangan kong protektahan ang sarili ko dahil mahirap na kapag napahamak ako. Iniisip ko na lang kung paano na ang pamilya ko kapag nangyari yun. Nang sumunod na araw ay birthday ko, kaya naman tumawag ako kay Mama para makausap siya. Oh anak, bakit napatawag ka? Ang dami kong ginagawa. Kagagaling lang namin sa ospital kasi pina-check up namin si Nene. Ganun po ba? Kulang ang padala mo anak. Kasi hindi sumasapat sa baon ng mga kapatid mo. Baka naman pwedeng dagdagan mo sa susunod. Sige po, Ma. Susubukan ko po. Ang dami ko kasing pinagkagastusan eh. Nagbabayad ako ng tubig at kuryente tapos pagkain pa. Mabuti nga at hindi masyadong mahal ang renta dito sa apartment na to. Kahit may mga hindi magandang nangyayari. Aba oo anak. Sa mahal ng renta ng mga paupahan dyan sa Manila, ay swerte ka na lang talaga na ganyan lang ang binabayaran mo dyan. Kung ano man ang meron dyan tiisin mo na lang. Ang mahalaga ay hindi ka nananakawan at hindi naman dyan binabaha. Ibababa ko na pala ito at may gagawin pa ako. Papalitan ko ng diaper ang tatay mo. Ma? Nakalimutan niyo po ba? Ang alin anak?
Birthday ka po ngayon. Namiss ko bigla ang pansit mo, ma. Oo nga pala. Pasensya na anak ha. Stress lang talaga ang nanay mo. Happy birthday anak. Babawi na lang ako kapag umuwi ka. Ipagluluto kita ng pansit. Opo, ma. Nag-leave po ako ngayon sa trabaho at uwi po sana ako. Hindi kasi ako sanay nang hindi tayo magkakasama sa araw ng birthday ko eh. Ay naku anak, wag na. Magtrabaho ka kahit birthday mo. Kasi kailangan nga natin ng pera. Alam mo naman ang sitwasyon natin, di ba? Sayang din yung isang araw. Opo, ma. Pasensya na po. O siya, sige. Marami pa kong gagawin. Huwag ka nang umuwi ha. Magtrabaho ka. Sa isang taong ka na lang bumawi. Opo, ma. Yun ang unang birthday ko na nakalimutan ni Mama. Siguro dahil sa sobrang stress sa mga nangyayari sa pamilya namin, kaya nawala na sa isip niya ang mga ganong bagay. Tumayo na ako sa pagkakaupo para gumayak kasi nagbago na ang isip ko. Papasok na lang ako sa trabaho kahit birthday ko. Biglang may kumatok sa pinto at ang unang pumasok sa isip ko ay si Anya. Pero naalala ko na araw ng bayaran ng renta, kaya baka si Mang Edong yon. Nagkibit balikat na lang ako sa kabinuksan ang pinto. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Anya sa labas ng room ko. Isasara ko na sana ang pinto pero iniharang niya ang katawan niya kaya hindi ko na ito naisara. Happy birthday! Oh, paano mo nalamang birthday ko? Sa social media, syempre. Salamat ha. Siya nga pala gagayak na ako. Papasok na ako sa trabaho. Pagpasok ko sa trabaho, di ba sabi mo nag-leave ka? Oo eh. Nag-leave ako kasi uwi sana ako sa amin. Pero sabi ng nanay ko magtrabaho na lang daw ako. Ay, alam ko. Naririnig ko rito sa labas ang pinag-uusapan nyo. Ha? Huwag ka na magtrabaho. Birthday mo naman ngayon kaya dapat lang na mag-celebrate ka. Hindi eh. Normal na araw lang naman to. Sige na. Gagayak na ako. Joshua, Bakit mo ko hinahawakan? mamasyal tayo sa park. May nakita ko magandang view doon. Ipapakita ko sa'yo. Alam kong hindi ka pa nakakapamasyal dito sa Maynila. Ano kasi, pero... Anong pero? Huwag ka na makinig sa nanay mo. Sinabi niya lang yun kasi siguro napipressure siya. May problema yatang pamilya niyo. Alam kong gusto mo ring mag-celebrate ng birthday mo. Kaya nga nag-leave ka sa trabaho, di ba? Sige na, mamasyal tayo sa park. Tara na! Wala na akong nagawa kundi sumama kay Anya. Pakiramdam ko kasi noon DJ Paula baka kung anong gawin niya sa akin kapag hindi ako pumayag sa gusto niya. Sa sobrang takot ko ay nagbaon ako ng asin at bawang. Isinilid ko yon sa aking dalang bag at nagdala rin ako ng rosaryo para makasigurado. Habang naglalakad kami panay ang lingon ko sa paligid. Naghahanap ako ng lugar na pwede kong takbuhan kung sakaling may gawin siya sa akin. Inisip ko nga nung una na baka dalhin niya ako sa lugar na walang tao, pero kabaligtaran ang nangyari. Dinala niya ako sa mataong park na napakaganda ng view. Ito yung lugar na hindi mo iisipin na nasa Maynila ka. Parang nasa probinsya ka lang din tapos sariwa ang hangin. Nagpaalam siya na may bibilhin lang at habang naghihintay sa kanya ay pinicturan ko muna ang paligid. Ilang sandali lang ay bumalik na siya at nagulat ako sa mga dala niya. Nandito na ako, Joshua. Oh, para saan yung mga dala mo, Anya? Ay, hindi mo alam kung para saan to. Siyempre para sa'yo. Binilhan kita ng cake tapos umorder na rin ako ng pansit. Alam kong mas gusto mo yung pansit ng nanay mo pero at least makakatikim ka pa rin ng pansit ngayon kahit hindi siyang nagluto. Hindi mo naman kailangan na gawin to eh. Sus, huwag kang ano dyan. Sisindahan ko ng candle dito sa ibabaw ng cake ha. Pagkatapos, dapat mag-wish ka. Yung pinakamagandang wish na gusto mong mangyari. Ganun dapat. O ano, mag-wish ka na. Sige. Yun dapat i-enjoy mga araw na to ha. Isang beses lang sa isang taon ng birthday ng tao. Kalimutan mo muna ang mga alalahanin sa isip mo, okay? Bakit mo ginagawa sa akin to, Anya? Bakit Joshua? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun, pero... Bakit lapit ka ng lapit sa akin? Bakit binibigyan mo ako ng kung ano-ano tapos ngayong birthday ko? Sinamahan mo pa ako mag-celebrate. Nagugulang kasi ako. Kasi ang sabi nila,
hindi ka mapagkakatiwalaan. Pero bakit ganito ang pinapakita mo sa akin? Gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. Alam mo naman na ayos sa akin mga tao sa apartment. Hindi naman ako masamang tao kagaya ng iniisip nila. Sa bagay nga naman. Pero bakit ako gusto mo maging kaibigan? Dahil ba bago lang ako doon? Hindi naman sa ganun, Joshua. May nakita lang talaga akong espesyal sa'yo. Kapag tinitingnan ko ang mga mata mo, may nararamdaman akong may pagkakapareho tayo. Sa papanong paraan ha, Anya? Basta, huwag na nga nating pag-usapan yun. Mag-enjoy na lang tayo ngayong araw kasi birthday mo. Kain tayo ng pansit oh. Huwag kang mag-alala. In-order ko yan doon at hindi ko pa yung nababawasan. Pagkakain natin, ipapasyal kita sa ibang lugar dito sa Manila para mag-enjoy ka ng sobra sa birthday mo, di ba? Sa pagkakataong yon, DJ Paula, ay parang gumaan ang loob ko kay Anya dahil sinamahan niya ako sa espesyal na araw ng buhay ko. Hapon na nang umuwi kami sa apartment at wala naman siyang masamang ginawa sa akin. Masayang kasama si Anya at yung pagdududa ng mga taga-apartment sa kanya ay hindi ko makita. Nang mga sumunod na araw ay palagi na kaming magkasama. Hanggang sa napansin yun ni Harris at meron siyang sinabi sa akin nang minsang magkasabay kami pauwi sa apartment. Pare, di ba madalas akong umuwi ng late sa apartment? Oo pre, kasi ang sipag mo mag-overtime eh. Madali kang yayaman yan. Pare, may sasabihin ako tungkol kay Anya. Ha? Ano ba yun? Tama yung hinala natin sa kanya, pre. Anong ibig mong sabihin, Haris? Aswang nga si Anya. Ano? Noong isang gabi, nakita ko siya sa loob ng iskinita. Nakita mong ano? Nagpalit siya ng anyo. Naging isang itim at malaking bulas ng aso. Ha? Totoo bang siya talaga yung nakita mo? Oo. Hindi ako namamalikmata o ano. Siya talaga yung nakita ko. At tumakbo pa nga yung aso palayo nang mapansin niyang nakatingin ako. Ibig sabihin, totoo pala lahat ng paghihinala sa kanya. Oo, pre. Kaya nga ako nag-aalala sa'yo eh. Lagi na kayong magkasabay pumasok sa trabaho. Tapos sa gabi, magkasama pa rin kayo pauwi. Akala ko ba, iniiwasan mo siya? Bakit ngayon biglang nagbago? Huwag mong sabihin na nakakagusto ka na rin doon sa babaeng yun, ha? Alam kong madali siyang magustuhan kasi maganda nga siya. Hindi naman sa ganon. Nakita ko kasi yung kabaitan niya. Kaya naging palagay ang loob ko sa kanya. Huwag ka masyadong malambot, pre, ha? Baka mamaya kaya pala mabait sa'yo kasi may kailangan. Hindi mo palang alam sa ngayon kung ano yun. Saka diba, ilang tao na sa apartment natin ang umalis dahil may kakaibang nangyayari sa kanila. Hindi mo pa ba natatandaan yun? Paano tayo nakakasiguro na si Anya talagang gumawa nun? Baka mamaya nagkataon lang. Ay naku. Alam mo yung mga ganong bagay ay kayang-kayang gawin ng mga aswang. Kaya huwag kang pakasiguro, pre. Hindi na ako nakasagot sa sinabing yun ni Harris. Tumunog ang cellphone ko at nakita ko ang message ni Anya. Ang sabi niya ay nasa harap daw siya ng room ko at hinihintay ako dahil sasabayan niya raw akong mag-dinner. Pagkarating namin ni Harry sa apartment ay naroon nga siya at nakatayo habang dala ang isang container. Nang makita niya kami ay agad siyang sumalubong at nakangiting tumingin sa akin. Joshua, mabuti naman at dumating ka na. Pre, yung bilin ko sa'yo, ha? Oo pre, ako nang bahala. Oh, Harris. Magkasabay pala kayo ni Joshua. Pre, punta na ako sa room ko. Sige pre. Ay, ganun ba talaga ang ugali ng tropa mo? Kinakausap ko pa tapos nagpaalam na agad. Hindi man lang sumagot sa akin. Ay, ibang mga lalaki talaga walang manners. Buti ka pa, Joshua, kahit suplado, hindi naman bastos. Siya nga pala, half day lang kami ngayon sa trabaho dahil sa technical issue sa factory namin. Kaya hindi ako nakasabay sa'yo. Sabi na lang tayo mag-dinner ngayon, ha? Nabasa ko nga yung message mo sa akin. Oo nga tapos di mo ni-replyan. Pero hayaan mo na. Siya nga pala, magluluto ka pa ba ng dinner? Hindi na, iinitin ko na lang. Yun naman pala mabilis lang yan. Ihintayin na kita, pero saan mo gusto mag-dinner? Sa room ko o dito na lang sa'yo? Dito na lang sa room ko. Okay, sige. Pumasok na kami sa loob. Nagpainit ako ng pagkain at si Anya naman ay nag-cellphone muna sa sofa. Nang matapos ang ginagawa ko, ay inaya ko na siya na pumunta na kami sa dining table.
Grabe no, kalalaki mong tao, ang linis mo pala sa bahay. Nako, swerteng mapapangasawa mo sa'yo kasi hindi siya mapapagod sa paglilinis ng bahay kasi matutulungan mo siya. Anya, bago pala tayo kumain, may sasabihin muna ako sa'yo. Ako rin Joshua, may sasabihin din ako sa'yo. Yun din ang dahilan kung bakit gusto kong sumabay sa'yo ngayon. Sige, sabihin mo muna kung ano yan. Ikaw muna kasi gusto ko nang malaman kung ano ba yung sasabihin mo. Kung bad news ba yan o good news. Ganon din ako sa'yo kaya mauna ka na magsabi. Ikaw talaga. Ay, sige na nga. Ako nang unang magsasabi kasi malakas ka naman sa akin. Sige na, sabihin mo na kung ano yan. Joshua, ayoko nang itago sa'yo to. Kasi magkaibigan na rin naman tayo, di ba? Pero sana matanggap mo ako. Bakit naman hindi kita matatanggap, Anya? Kasi iba ako, Joshua. Papanong iba ka, ha? Buksan mo na lang tong container ko. Ha? Bakit? Basta, buksan mo na lang tapos saka ko sasabihin sa'yo. Binuksan ko ang container na iniabot ni Anya at pag-angat ko ng takip ay bumungad sa akin ang malansang amoy kaya napatakip ako ng ilong. Tiningnan ko kung anong laman nito at nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Isang malaking piraso ng hilaw na karne na may mga dugo pa. Bumigat ang dibdib ko dahil pakiramdam ko ay may kumpirmasyon na ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Anya. Napatingin ako sa kanyang naiiling. Siya naman ay nakatingin sa akin na parang naghihintay ng sasabihin ko habang nangingilid ang luha sa mga mata. Yan ang pagkain ko, Joshua. Anong ibig sabihin nito, Anya? Alam mo naman kung anong hinala ng mga tao sa akin dito, di ba? Na iba ka at isa kang aswang? Ganun na nga. At hindi ko na ilihim yun sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ako masamang aswang kagaya ng iniisip mo. At hindi kita sasaktan dahil kaibigan kita. Hindi ko rin naman ginustong maging ganito eh. Joshua, ipinanganak lang kasi ako sa pamilyang may lahing aswang. At habang buhay ko na tong dadalhin kasi wala namang gamot dito. Hindi ba ikaw yung nagbigay ng sakit sa mga nagsialisang tenant nitong mga nakaraan? O hindi Hindi ko gagawin yon. Hindi pa masyadong sapat ang kaalaman ko sa itim na mahika. Tsaka isa pa, bakit ko naman sila bibigyan ng sakit, di ba? Kung ganon, sinong gumawa nun sa kanila? Hindi ko rin alam, Joshua. Malay natin, may ibang tao pala rito na marunong sa itim na mahika. O kaya naman, baka nagkataon lang. Bakit may naririnig akong ingay sa kwarto mo tuwing gabi? 3 beses sa isang buwan nagsasagawa kami ng ritual. Nakakatulong yan para hindi kami maghangad ng karne ng tao. Huwag kang mag-alala, Joshua. Magiging maingat na lang ako sa susunod para hindi ka maistorbo. Pero maniwala ka sa akin, hindi kita sasaktan. Hindi ako masamang aswang. Hindi nga ako kumakain ng karne ng tao eh. Itong pagkain na nasa container ko, karne to ng baka. Kailangan ko kasing kumain ng hilaw na karne. Dahil manghihina ako kapag hindi ko ginawa yon. Sana maintindihan mo ako, Joshua. Tumango na lang ako sa sinabing yun ni Anya at pagkatapos ay tahimik lang kaming kumain. Naging mabusisi pa rin ako sa bawat kilos hanggang sa matapos kaming kumain. Nakahinga ako ng maluwag dahil walang masamang nangyari ng gabing yon. Inisip ko nga, DJ Paula, na baka nga hindi talaga masamang aswang si Anya. Baka nagkakataon lang ang mga nangyayaring yon. At masama rin naman kasi na mag-isip ako ng hindi maganda sa tao kahit wala pa rin namang sapat na ebidensya. Nagpatuloy lang ang maganda naming samahan at ipinagpatuloy lang kung anong nakasanayan. Isang gabi ay naisipan naming tumambay sa tindahan na malapit sa apartment. Uminom lang kami ng soft drinks habang nagkukwentuhan. Hindi ko akalain na may ganun ka palang karanasan ng bata ka, Joshua. Duwag ka pala sa mama mo. Iba ka talaga. Oo. Malupit talaga si mama nung bata pa kami. Kaya lumaki naman kaming disiplinado. Ikaw ba? Wala ka bang ganong karanasan katulad ng sa akin? Na hinabol ng palo o kaya naman pinagbilang ng piraso ng isang tabong bigas? Wala nga eh. Puro kasi kami problema ng bata pa ako. Kaya siguro wala nang time maging ganun ng mama ko. Basta binusog lang nila kami sa maraming pangaral tapos hindi bibigyan ng hilaw na karne kapag naging pasaway. Huy, Anya, baka may makarinig sa'yo. Ano ka ba?
Wala naman yung tindera dito sa tindahan, tsaka mahina lang naman ang pagkakasabi ko. Tsaka malay ba nila kung bakit bibigyan ng hilaw na karne? Kasi baka naman aadobohin, di ba? Huwag kang mag-alala, Joshua. Walang ibang nakarinig. Tingnan mo nga yung mga tao sa kalye. Patuloy lang naman sa mga ginagawa nila. Alam mo rin ba kung may mga nakakarinig sa sinasabi mo o pinag-uusapan natin? Oo naman, na-master ko na yun, no? Makikita ko yan sa ekspresyon ng mukha nila at base sa nakikita ko. Nakapokus lang sila sa mga iniisip nila at hindi sa ginagawa ng iba. Ang galing naman. Parang gusto ko na rin maging kagaya nyo kasi ang lakas ng senses nyo. Uy, wag ka nang mangarap, no? Akala mo lang siguro na magandang maging kagaya namin pero hindi, no? Ang hirap kaya. Ako na nagsasabi sa'yo. Sige na nga. Teka Joshua. Ano yan? Hindi ba si Harris yun? Oo nga no. Lasing yata eh. Inihatid ang tropa niya. Nagiging lasinggero na ngayon si Haris. Gabi-gabi na lang siyang lasing. Sige pre, salamat sa paghatid. Dito na ako. O pre, lasing ka na naman. Magdaan-daan ka dyan, baka madapa ka. Hindi yan. Alam mo naman ako, malakas pa kay Superman. Wala sa akin yung epekto ng alak. Kayang-kaya ko pa rin ingatan ang sarili ko. Sus, para ka nang matutumba oh. Oo nga Harris, alalayan ka na namin. Ikaw? Ayoko nga. Tawon mo ako. At wag na wag mo akong hahawakan. Bakit naman? Aalalayan ka lang naman eh. Sige na Anya, ako na lang. Sige. Alam mo ikaw, Anya, dapat wala ka na rito sa Maynila eh. Dapat nandun ka sa probinsya kasi aswang ka, di ba? Haris, huwag mo siyang kausapin ng ganyan. Oh, bakit? Na-inlove ka na ba sa aswang na yan, ha? Kaya pala palagi pa rin kayong magkasama. Siguro kayo na, o baka naman Pare, ano ba? Awat na. Oh, bakit? Sinasabi ko lang naman ang totoo, Kung talagang wala kang gusto sa aswang na yan, ay huwag ka nang sumama sa kanya. Hindi ka ba natatakot? Baka mamaya ang gawin ka niyan, o kaya naman, gawin kang apunan. Nagkakamali ka ng iniisip, hindi ako ganyan. Bakit naman kami magtitiwala sa'yo? Hindi namin alam kung paano mag-isip ang isang aswang na kagaya mo. Aswang! 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 May aswang dito sa apartment at yun ay magandang si Anya! Ano ba, tumahimik ka? May aswang dito sa apartment at yun ay magandang si Anya! Pare, tama na. Ang lakas-lakas ng boses mo. Hindi ba totoo? Pinagtatakpan mo lang siguro yung baby love mo, di ba? Hindi ka ba talaga titigil, Harris, ha? Napipiko na ako sa'yo. Pasensya ka na Anya. Lasing lang siya kaya ganyan. Diyan na nga kayo. Pasalamat kang Harris ka't nakontrol ko pang sarili ko. Kasi kung hindi, pagsisisihan mo to. Anya, sandali lang Anya. Halata sa ekspresyon ng mukha ni Anya na nainis siya kay Harris. Hindi ko na siya napuntahan dahil inasikaso ko muna ang kaibigan kong lasing na lasing. Isang araw ay nalaman kong ipinagkalat ni Harris ang tungkol kay Anya. Kaya naman halos wala na siyang maiharap na mukha sa mga tao. Hindi ko na siya makasabay dahil inaagahan niya ang pasok sa umaga at nagpapalit siya ng uwi sa gabi. Isang madaling araw ay nagising ako dahil sa malakas na alulong ng aso. Mahaba at malakas ang tunog nito na biglang tumataas at pumapaimbabaw sa katahimikan ng paligid. Hindi maganda ang pakiramdam ko ng gabing yun kaya agad akong napabangon mula sa pagkakahiga. Nakakilabot naman ang alulong ng asong yun. Hindi ka nagpalit ng anyo si Anya at nanggugulo siya sa labas. Ang hirap naman kapag may kaibigang aswang. Tumatawa si Haris. Bakit kaya? Teka, sagutin ko na lang. Hello, pre? Hello, pre. Nandito ako sa labas. Hindi ako makapasok. Bakit naman? Ano ba nangyayari dyan? Nakita ko na naman yung aswang at nakatayo siya sa may gate. Nanlilisik ang mga mata sa akin. Nakatambay ako dito sa tindahan kaso nakasarado na at wala na ring tao sa labas. Oh, ano yun? Yun na nga yung sinasabi ko sa'yo, pre. Alam ko mas matapang ka sa akin. Parang awa mo na. Talan mo ko ng asin dito. Sige, saglit lang ha. Pare, parang lumalapit na siya sa akin, pare. Bilisan mo na. Oo, sige na. Heto na, saglit lang. Hintayin kita dito, Patayin ko na muna tong call. Agad akong bumangon sa pagkakahiga at pumunta sa kusina para kumuha ng isang dakot na asin.
Inilagay ko yon sa isang plastic saka isinilid sa bulsa. Pagdating sa labas ay wala naman akong nakitang aso at wala na rin sa may tindahan si Harris. Naglibot ako para hanapin sila at nakarating ako sa likod ng apartment. Dito ay may narinig akong sigaw ng lalaki kaya inilibot ko ang paningin sa paligid. Sa may basurahan ay nakita ko si Harris na inaatake ng isang malaking bulas na aso. Dali-dali akong tumakbo sa kinaroroonan nila at agad na sinabuyan ng asin ang nilalang. Bigla itong nanghina pero agad ding bumalik ang lakas at sa pagkakataong yon ay ako naman ang kanyang sinunggaban. Ah! Ha! Pare! Tama na! Tama na! Pare, ako bala! Hampasin ko siya! Walang iya kakaswag ka! Aray! Tara pre, umalis na tayo dito! Sige, tara! Doon tayo duman para shortcut! Bilisan na natin, pre. Sumusunod ang aswang! Tara! Bilis! Mabilis kaming tumakbo papunta sa apartment at nang makarating kami sa loob ay hindi na kami sinundan ng aswang. Pagdating doon ay nakita naming nakabukas ang pinto ng room ni Anya. Nagkatinginan kami ni Harris at iisa lang ang hinala namin ng gabing yon. Nang sumunod na araw ay biglang nagkasakit si Harris. Mataas ang kanyang lagnat tapos nagtatae at nagsusuka. Nagkaroon din daw siya ng mga nakakatakot na panaginip at sa gabi ay nagigising siya dahil may sumasakit sa iba't ibang parte ng katawan niya. Dumating sa punto na dinala na siya sa ospital dahil bigla na lang siyang nag-seizure pero hindi matukoy ng doktor kung anong sakit niya. Sinundo na siya ng nanay niya para ipagamot sa albularyo at nang tumawag siya sa akin ay nagulat ako sa sinabi niya tungkol kay Anya. Ano? Nakita mo si Anya na dumaan sa room mo bago ka magkasakit? Oo pre, hindi ako nagkakamali. Talagang si Anya yung nakita ko. Hindi lang siya basta dumaan doon. Sumilip din siya sa bitana tapos nalilisik ang paningin niya. Ano namang ginagawa niya doon? Yun ang hindi ko alam pre. Pero sobrang coincidence naman kasi ng pagsilip niya doon. Tapos bigla ako nagkasakit. Grabe naman. Kaya nga sinasabi ko sa'yo pre, hindi talaga mapagkakatiwalaan niya ang Anyang yan. Siya nga pala, anong sabi nung albularyo nang ipinagamot ka? Tinawas kasi niya ako pre. At ang lumabas sa tawas ay itim na bungo. Tapos meron ding anyong bahay na parang apartment din. Anong ibig sabihin nun, pre? Kinokontrol daw ako ng itim na mahika. At ang taong gumagawa nun ay nakatira sa apartment na inuupahan ko. Ibig sabihin, si Anya ang gumawa niyan sa'yo? Oo pre. At sigurado akong siya yun. At wala nang iba. Simula nun ay palala ng palala ang mga nangyari sa paupahan. Yung isang tenant ay bigla na lang na aksidente. Naputol ang paa niya at nagkaroon ng malalang bali sa braso. Yung isa naman ay parang minamalas dahil nawawala ang mga gamit niya at parang palaging may sumusunod sa kanya. Ang pinakamalala ay yung nakatira sa room na katapat ng tinutuluyan ko na natagpuan na lang napatay sa banyo. Wala naman siyang sakit o kung anong nararamdaman kaya napaka-misteryoso ng pagkamatay niya. Simula nun ay iilan na lang kaming natitira sa apartment na yon dahil nagsisi-alisa na sila. Napansin ko rin na parang palaging wala sa wisyo si Anya. Palagi siyang nanghihina. Maitim ang palibot ng mga mata at maitim ang kuko. Umiiwas na rin siya sa akin at hindi na kagaya dati na palaging masaya ang mukha. Minsan ay nilapitan ko siya hindi para kumustahin, kundi para kumpirmahin kung talagang may kinalaman siya sa mga nangyayari. Anya, okay ka lang ba? Oo naman, okay lang ako, Joshua. Bakit ganyan itsura mo? Nakakatulog ka pa ba ng maayos? Oo naman. Grabe ang nangyayari dito sa apartment, no? Sino kaya may kinalaman sa lahat ng to? Alam mo ba kung sino, Anya? Joshua,
Bakit ganyan ang mga tanong mo? Pinag-iisipan mo ba ako ng masama? Hindi ko alam kasi gulong-gulo na ako. Wala ka ba talagang ginagawa sa mga tao dito sa apartment? Ay Joshua, wala. At bakit ko naman gagawin yon? Eh di ba? Ikaw lang naman na may kakayahang gumawa nito. Wala namang masama kung aamin ka sa akin. Kung ano man ang dahilan mo, susubukan kong intindihin para magawa natin ng paraan. Baka sakaling may maitulong ako para itigil mo na yan. Hindi mo ako iiwan? Kung di mo ko sasaktan ay di kita iiwan. Natutuwa lang ako na ganyan ka mag-isip. At wala pa ako naging kaibigan na kagaya mo. Pero pasensya ka na Joshua. Wala akong aaminin sa'yo. Hindi ko na pinilit pang umamin si Anya. Pero isang gabi, may narinig akong kakaibang tunog mula sa kwarto niya. May mahinang pagbulong na paulit-ulit at parang may binibigkas siyang mga salita na hindi ko maintindihan. May narinig din akong kalansing ng metal at kaluskos ng kung anong bagay na inilalapag sa mesa. Sinundan ito ng isang tunog na parang may hinihiwa o kinakamot sa matigas na ibabaw, kasunod ng bulong na mas mabilis at mas madiin. Tumayo ang balahibo ko nang mapansin kong parang nag-iba ang ihip ng hangin. Napabangon ako sa pagkakahiga at sa pagkakataong yon ay narinig kong nagsalita ng malakas si Anya. Kadiliman, kadiliman. Pangunahan mo ko. Kadiliman, ikaw ang maghari sa akin. Puspusin mo ako ng lakas at kapangyarihan. Sabi ko na nga ba? At siyang may kagagawa ng lahat ng to. Kadiliman, kadiliman. Maghari ka! Diyos ko, nakakakilabot. Kadiliman, maghari ka! Pagarian mo ko! Hindi na maganda to. Kung kailangan ko na siyang pigilan, pupuntahan ko siya sa kwarto niya. Mahigpit akong nakahawak sa rosaryo habang palapit sa pinto ng room ni Anya. Nakalak ito kaya sinubukan kong pihitin ang knob pero ayaw bumukas. Lalong lumakas ang mga bulong at kakaibang tunog mula sa loob kaya umatras ako ng kaunti at sinipa ang pinto. Nang mabuksan ko ito ay agad akong pumasok sa loob. Nakita ko si Anya na nakaluhod sa gitna ng sahig. Nakapikit siya at patuloy pa rin sa pag-uurasyon. Nakalapag sa harap niya ang mangkok na may maitim na likido at mga simbolong iginuhit sa sahig gamit ang dugo. May mga itim na kandilang nakapalibot sa kanya at meron ding itim na libro sa gitna. Lumapit ako ng dahan-dahan kahit nanginginig ang buong katawan ko. At nang makalapit ako ay agad kong isinabit ang rosaryo sa leeg ni Anya. Sabi ko na nga ba, ikaw may kagagawa ng lahat ng to. Nagsisisi akong naging kaibigan kita. Hindi ka pala totoong mapagkakatiwalaan. Joshua, nahihirapan na ako. Alisin mo ng rosaryo sa leg ko. Hindi ko gagawin yun. Dahil baka mamaya saktan mo ko pag pinakawalan pa kita. Hindi ko gagawin yan sa'yo, Joshua. Kaya pakawalan mo na ako. Bakit mo ginagawa to, ha? Kaya ka ba pumunta dito sa Manila para mambiktima ng mga tao rito? Hindi totoo yan. Parang awa mo na bitiwan mo ko. Sasabihin ko na sa'yo. Nahuli na kita. Ano pang ipapalusot mo? Parang awa mo na, Joshua. Pakawalan mo na ako. May iba kang dapat na malaman. Saglit akong natigilan dahil sa sinabing yun ni Anya. Dahan-dahan kong inalis ang rosaryo sa liig niya. Bigla siyang napahawak sa dibdib at napasuka sa sahig. Unti-unting nawala ang paninilaw ng mga mata niya at bumalik sa normal ang itsura. Nanginginig siyang napaupo sa sahig at napatingin sa akin na parang pagod na pagod at takot sa nangyari. Papatayin mo ako sa ginawa mo, Joshua. O ano? Sabihin mo na sa akin kung anong dapat kong malaman. May hinala ako na may ibang gumagamit ng itim na mahika sa apartment na to. At nararamdaman ko rin na may lahi siyang aswang. Ang problema lang, hindi ko alam kung paano siya hulihin. Dahil masyadong magaling magtagong aswang na yon. Sigurado ako nagpapahid siya ng langis ng lana sa katawan niya. Kaya hindi ko maramdaman ang presensya niya. Yun ba ang dahilan kung bakit nagsasagawa ka ng ganitong klaseng ritual? Joshua, hindi mo kasi naiintindihan.
Pero para matalong kadiliman, kailangan mong kumampi sa kadiliman. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nagsasagawa ako ng ritual gamit ang itim na mahika para matunto ng presensya niya. Ang mga nilalang na gumagamit ng ganitong kapangyarihan ay hindi basta nahanap gamit ang dasal o banal na bagay lang. Kailangan kong pumasok sa parehong uri ng enerhiya para maramdaman ko kung saan siya nagtatago. Kapag nahanap ko na siya, saka ko siya haharapin at pipigilan bago pa siya makapaminsala ulit sa iba. Ganun ba? Hindi ka ba nagsisinungaling para lang mapagtakpan kung ano ba talagang totoong ginagawa mo? Bakit ko naman gagawin yan, Joshua? Palagi ko namang sinasabi sa'yo, hindi ba? Hindi ako masamang aswang. Alam mo, sa totoo lang, nahihirapan na rin ako sa energy ng aswang na yon. Masyadong malakas ang puwersa. Kaya kung mapapansin mo, palagi ako nangihina at wala sa wisyo. Biktima rin ako sa apartment na to. Hindi ko na rin alam. Joshua, maniwala ka. Baka mamaya ikaw nang sunod yung biktimahin. At saka pakiramdam ko, alam niya na rin na aswang ako at ginagamit niya ako para mapagtakpan ang ginagawa niya. Sa panong paraan? Napansin mo ba? Lahat ng mga taong binigyan niya ng sakit o kung anong kamalasan ay nakaalitan ko. Tuso ang aswang na yun, Joshua. Kung alam mo pala na may ganito rito, bakit di ka umalis? Hindi maganda ang trato ng mga tao sa'yo dito dahil sa hinala nila. Bakit di mo protektahan ang sarili mo? Joshua, hindi ako makasarili. Kapag umilis ako rito ay walang lalaban sa aswang ngayon. Kawawa lahat ng umuupa sa apartment na to, pati ikaw. Sa bagay. Joshua, hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Nagsasabi ako ng totoo. Ikaw lang ang kakampi ko rito. Walang ibang kayang maniwala sa akin kundi ikaw. At patuloy kong patutunayan sa'yo na hindi ako masamang aswang. Hindi ako nakasagot sa sinabing yun ni Anya dahil kailangan ko munang maging mabusisi bago tuluyang magtiwala. Kasi malay ko ba naman kung totoo ang sinasabi niya, kaya kailangan ko pa ring patuloy na mag-obserba. Nagdoble ingat pa rin ako. Palagi akong nagdadasal at dala ang rosaryo dahil alam ko na ito lang ang tanging magpoprotekta sa akin. Isang araw, pinapunta ako ni Mang Edong sa tambayan niya na nasa bungad ng apartment dahil may ibibigay daw siya sa akin. Tuwang-tuwa siya nang dumating ako at agad niyang iniabot ang 2 bayong na puno ng gulay at prutas. Joshua, mabuti at wala kang trabaho ngayon. May bibigay ko agad ito. Ang dami naman po nito, Mang Edong. 10 to galing. Naggaling kasi ako sa Laguna kahapon. Tapos yung pinsan ko doon ay maraming tanim na prutas at gulay. Binigyan niya ako kaya nakapagpadala ko. Ganun po ba? Salamat po rito, Mang Edong. Bihira ka lang makakain ng sariwang prutas at gulay dito sa Maynila, iyo. Kaya tanggapin mo na yan. Kaya nga po ang mahal ng mga ganito rito. Oo, kaya nga, mabuti yan sa kalusugan mo. Kaysa lagi ka nalang dilata, mga ulam na frozen, o kaya naman instant noodles. Magkakasakit ka niyan sa bato. Alam mo ba, nung nabubuhay pa yung anak ko, ay di ko sila hinahayaang masanay sa ganong pagkain. Halos linggo-linggo akong pumupunta sa Laguna para lang makakuha ng prutas at gulay. Nakakamiss din talaga ang mga anak ko. Bang Edong, pasensya na po sa medyo personal kong tanong pero ano po bang ikinamatay nila? Namatay sila dahil sa mga walang pusong tao. Ayoko nang maalala iyo. Masakit. Masakit ang mawala ng pamilya. Naintindihan ko po. Kung sa akin nangyari yun, baka hindi ko rin kayanin kasi sobrang mahal na mahal ko rin ang pamilya ko. Mabuti at naiintindihan mo ako, Joshua. Siya nga pala. May puti kang buhok ha. Teka, tatanggalin ko. Aray, Mang Edong. Pasensya na. At napasama ang itim mong buhok. Yan, ayos na yan. Huwag ka na kasing masyadong magpapaka-stress kaya maaga kang tatanda. Hindi naman po. Teka, at lalawayan ko pala ang tiyan mo at baka mausog kita. Malakas pa naman akong makausog eh. Ayan. Ayan, okay na yan. Sige na, tumaas ka na doon at nang makapagpahinga ka na. Opo, salamat po. Salamat, Mang Edong. Sa pagkakataong yun ay parang nawiwirduhan ako sa mga ikinikilos ni Mang Edong.
Ipinagkibit balikat ko na lang yon kasi baka ganun lang talaga siya kakomportable sa akin. Pagkadala ko ng mga ipinamigay niya, ay lumabas muna ako para magpahangin at tumambay sa Manila Bay habang kumakain ng street food. Pagbalik ko ay nagulat na lang ako dahil bukas ang room. Pagpasok ko ay nakita ko sa loob si Mang Edong. Oh, Joshua, dito ka na pala. Opo. Lumabas lang ako para magpahangin. Ano pong ginagawa niyo rito? Chinik ko lang ang mga gripo at saka banyo. Ayos naman lahat. Opo. Wala naman pong sira mga yan. Saka, i-report ko naman po sa inyo kagad kapag may sira. Oo, ganun talaga dapat para maagapan. Sige na, lalabas ako at marami pa akong gagawin. Sige po Mang Edong. Sa pagkakataong yun ay mas lalo akong nagtaka dahil hindi naman yun madalas na ginagawa ni Mang Edong. Pumupunta lang siya sa mga room namin kapag may inire-report kami sa kanya. Isang gabi, nag-overtime ako sa trabaho dahil marami kaming nirarush na gawain, tapos inaya pa ako ng katrabaho ko na uminom dahil birthday niya. Bale pasado 11:00 na nang makauwi ako sa apartment. At habang naglalakad sa eskinita ay meron akong narinig. Ano yan? Joshua! Sino yan? Kung sino ka man na nantitrip ka, itigil mo na yan. Hindi magandang biro yan. Anya? Anya, ikaw ba yan? Huwag mo akong pinagtitripan. Joshua! Sabi itigil mo yan. Tatamaan ka talaga sa akin. Oh, ano yan? May umaalulong na namang aso. Teka, parang yun yung asong umatakin nung kay Haris. Diyos ko, siya nga. Kailangan ko nang pumasok sa loob ng apartment. Nagmamadali akong tumakbo. Nang makarating ako sa loob ng apartment ay inilak ko ang pinto at isinara lahat ng bintana. Nangangatal pa rin ang buo kong katawan at pinagpapawisan ng malamig. Agad kong kinuha ang rosaryo at isinuot sa leeg ko. Pagkatapos ay umusal ng maikling panalangin. Nang nakahiga na ako sa kama ay hindi ako makatulog dahil sobrang init kahit nakatutok na sa akin yung electric fan. Ilang sandali pa ay may narinig akong malakas na kalabog sa likod ng room. Parang may kung anong lumundag mula sa itaas. Dahil sa sobrang curious ay dahan-dahan kong inililis ang kurtinang nakaharang sa bintana. Ganun na lang ang panlalamig na naramdaman ko nang makitang nandun yung aswang at nakatitig sa akin. Meron kasing space doon para sa mga sampayan at doon siya nakapwesto. Nanlilisik ang tingin niya sa akin at nakalabas ang pangil. Agad kong isinara ang bintana pero ilang sandali lang. Joshua! Anong ibig sabihin nito? Bakit ako ginugulo ng aswang? Hindi kaya ako ang isusunod niya. Joshua! Itigil mo yan! Huwag na huwag kang lalapit sa akin! Ay, Diyos ko! Huwag mo po akong pababayaan. Ilayo mo po ako sa masamang nilalang na umaaligid sa akin. Protektahan mo po ako, Panginoon ko. Parang ahon niyo na po. Huwag niyo po akong pababayaan. Joshua! Parang ahon niyo na po, Panginoon ko. Huwag niyo po akong pababayaan. Protektahan niyo po ako, Diyos ko. Joshua! Ah! Paulit-ulit na inuga ng aswang ang bintana. Tumayo ako at nangangatal ang mga kamay na binuksan ng bintana, saka itinapat ang rosaryo habang nakapikit. Pagmulat ng mga mata ko ay wala na ang aswang. Ilang sandali pa ay narinig kong bumukas ang pinto. Dali-dali ko itong pinuntahan at napakunot ang noo ko dahil wala naman akong nakitang pumasok. Pero nanlamig ang katawan ko nang makita ang sahig dahil meron itong bakas ng paa ng aso na puro putik. Paano nangyari yan? Kanina ay nandun lang siya sa labas. Paano nakapasok dito ang aswang? Joshua! Kung sino ka man na aswang ka, wala kang labang kapag naitapat ko na to sa yung rosaryo na to. Hindi tatalab sa akin yan! Nasaan ka ba aswang ka?
Magpakita ka! Joshua! Walang hiya kang aswang ka! Nandiyan ka lang pala! Ah! Joshua! Sa hindi ko malamang dahilan ay sumakit ng napakatindi ang ulo ko. Napaluhod ako at halos hindi na makagulapay. Ilang sandali lang ay nakita kong palapit ng palapit sa akin ang aswang. Nagpumilit akong tumayo kahit nahihirapan na ako. Tumakbo ako palabas pero nang nasa hagdan na ay naabutan pa rin ako ng nilalang. Muntik na akong mahulog pero mabuti na lang at naibalanse ko ang katawan ko. Habang nakatungo ang ulo ay itinapat ko sa aswang ang rosaryo pero hindi siya tinablan nito. Agad siyang sumugod sa akin at dinaganan ako. Wala na akong nagawa ng mga oras na yon dahil para akong tinakasan ng lakas. Pinagkakakalmot niya ang katawan ko pero kahit anong pilit ko ay hindi ako makapanlaban. Tama na! Tama na! Ikaw na ang susunod, Joshua. Bakit mo ginagawa sa amin to? Anong kasalanan namin sa'yo? Parang awa mo na! Parang awa mo na! Tulong! Tulong! Ang nalamunan ko! Hindi ka nila maririnig dahil lahat sila ay mahimbing ang tulog. Sinigurado kong walang magigising sa gabing ito. At bukas, makakalimutan mo ang nangyari ngayon kaya wala makakalam kung sino ang may gawa sa iyo nito. Magkakasakit ka at aalis ka sa lugar ito dahil hindi mo kakayanin ang epekto ng itim na mahika. Bakit ako? Wala akong ginawang masama sa iyo. Hindi ako pwede magkasakit dahil kailangan ko magtrabaho para sa pamilya ko. Wala akong pakialam. Hindi ako titigil hanggat hindi nasisira ang lugar na ito sa mga tao. Ilang sandali pa ay may narinig kaming mga yapak papalapit sa kinaroroonan namin. Umalis ang aswang sa ibabaw ko at tumakbo ng mabilis na halos hindi na maabutan ng paningin ko. Maya-maya ay nakita kong dumating si Anya. May dala itong plastik. Agad siyang lumapit sa akin at tinulungan ako makatayo. Joshua, ano nangyari sa'yo? Yung aswang niya. Ako na yung isusunod niya. Ano? Inatake ka ng aswang? Ganun na nga. Nasaan siya? Umalis siya nang maramdaman na may paparating na tao. Ikaw, saan ka ba nang galing? Hindi na kasi makaya ng mga isinasagawa kong ritual ang aswang na yun. Kaya naisipan ko nang humingi ng tulong sa iba. Nanggaling ako sa nakilala kong albularyo na nakatira malapit sa simbahan ng Quiapo. Humingi ako ng tulong sa kanya para madali kong mahanap yung aswang na yun at may ibinigay siya sa akin na mutya ng itim na bato. Ito raw ay nahukay sa isang sagradong ilog na pinaninirahan ng mga itim na elemento. Pinaniniwalaan nila na ito ay pagmamay-ari ng mga babaylan at ipinagdasal pa sa mga magagaling na ninuno nila. Ganun ba? Makakatulong ba yan para makontra yung aswang na yun? At saka, bakit hindi ka nasasaktan dyan? Kasi hindi naman ako mataas na uri ng aswang. Naninilaw lang ang mga mata ko at nagkakaroon ng pangil. Hindi nga ako nag-aanyong hayop. Ibig sabihin nun, hindi purong aswang ang dugo ko. May halo ring dugo ng tao. Minsan nga, hindi nangingibabaw ang pagkaaswang ko kagaya ngayon. Dahil binusog ko ang sikmura ko ng mga hilaw na karne. Tsaka isa pa, may hinala rin yung nakausap kong albularyo na posible rin daw na nakipagsabuatan sa itim na elemento ang aswang na yon. Kaya mas lumakas siya. At ang sabi rin niya, minsan daw ay ginagaya ng aswang na yon ang anyo ko para ako ang paghinalaan ng mga tao. Kaya pala, pero paano gamitin yan? Kailangan itong isabit sa leeg niya habang bumibigkas ng orasyon. Tapos kailangan ay may nakasindiring itim na kandila. Kumbaga parang nagsasagawa na rin ng ritual. Tutulungan ko sa iyo para mapatay ang aswang na yun. Salamat, Joshua. Ito ng pagkakataon natin. Pero paano natin siya mahanap? Kapag uminit ang batong ito, ibig sabihin ay nasa paligid lang ang aswang na yun. Kaya gagamitin din natin itong gabay sa paghahanap natin. Sige, Anya. Ngayon na natin gawin. Libutin natin ang buong apartment. Tama. At ikaw ang humawak ng bato, Joshua.
Nilibot namin ni Anya ang buong apartment hanggang sa makarating kami sa tambayan ni Mang Edong. Sa pagkakataong yon ay naramdaman kong uminit ang hawak kong itim na bato. Ipinahawak ko yun kay Anya at tumingin siya sa akin nang nalalaki ang mga mata. Joshua, nandito lang ang aswang. Wala namang ibang nandito kundi duyan at mesang lagayan ng mga kape ni Mang Edong. Saan dito magtatago ang aswang? Joshua, ibaba mo ng konti sa sahigang itim na bato. Bakit? Basta gawin mo. Anya, parang nagbabaga sa sobrang init. Ibig sabihin yan, nasa ilalim ang aswang. Paano naman siya makakapunta doon? Posibleng may lihim na lagusan dito. Saan naman? Joshua, napapansin mo ba ang mesang yun? Oo, Anya. Tingnan mo yung sahig sa ibaba. May malaking bitak. Posibleng may daan doon papunta sa ibaba? Oo, ganun na nga. Kailangan nating buksan yun. Hindi nagkamali si Anya nang mabuksan namin ang malaking bitak na yon. Ito pala ay pinakaharang na pinto sa isang lagusan. Dahan-dahan kaming kumilos para hindi marinig ng aswang ang mga kaluskos namin at pagkatapos ay nagsikap kaming ilusot ang katawan namin sa lagusan na halos kasing laki lang ng planggana. May maliit na hagdan kaya naman nakababa kami. Pagdating doon ay nakita namin ang isang silid na puno ng mga medalyon, itim na kandila, mga bungo at itim na libro. Meron ding mga kakaibang simbolo na nakaukit sa pader na di ko maintindihan ang ibig sabihin. Sa gitna ng sahig ay may nakaguhit na bilog na linya at mga triangle sa tabihan. Sa dulo ay nakita namin ang aswang, abala sa pagkain ng hilaw na karne. Agad kaming lumapit sa kanya at hinampas siya ni Anya ng buntot pagi. Pero mas mabilis ang nilalang dahil nakailag ito at agad siyang sinunggaban. Anya! Akala mo, hindi ko alam ang pinaplano mo. Alam kong umalis ka para humingi ng tulong sa isang albularyo para kalabanin ako. Patutunayan ko sa iyo na wala kang laban sa akin, wala kang ang nagawa nung ginamit kita, hindi ba? Sa wakas, nagkatagpo rin tayong aswang ka. At patutunayan ko rin sa'yo na wala kang laban sa akin. Ha! Ah! Anya, nasusugatan ng kamay mo dahil sa buntot pagi. Okay lang yan. Basta mapatay ko ang aswang na to. Ilabas mo ng kandilang nakalagay sa dala kong plastic, please. Sige, ako nang bahala. Anya, wala kayong laban sa akin. Anya, nakatakas ang aswang. Diyos ko, habulin natin. Mabilis na tumakbo si Anya papunta sa aswang. Nakita kong nagbago ang kanyang anyo. Nanilaw ang mga mata, naging sabog ang buhok at tinubuan ng pangil at mahabang kuko ang daliri. Naging mabilis ang kanyang kilos at nang maabutan niya ang aswang ay agad niya itong sinakmal at paulit-ulit na pinaghahampas ng buntot pagi kahit puno na ng sugat ang kanyang kamay at braso. Maya-maya pa ay isinabit niya ang kwintas ng itim na bato sa lieg ng aswang saka humarap sa akin. Joshua, ilapit mo na rito may sinding kandila dahil sisimulan ko ng ritual. Eto na. Nahirapan ako. Tigilan mo na yan. Wala akong pakialam. Kapag tumalab ng ritual ay babalik ka rin sa dating anyo mo at malalaman namin kung sino ka. Anya, simulan mo na. Eto na, sisimulan ko na. Ex umbres, tenebrarum abite, malmanos maurum, nostrum protegat. Uulitin ko. Ex hombres tenebrarum abite, malmanos maurum, maurum, nostrum protegat. Biglang humangin ng malakas at walang ibang maririnig sa paligid kundi ang paulit-ulit na orasyon ni Anya at ang mga sigaw ng aswang. Ilang sandali pa ay biglang nagbago ang anyo ng aswang at bumalik sa pagiging tao. Marahil hindi rin kinaya ni Anya ang epekto nito kaya bumalik din siya sa katawang tao. Ilang sandali pa ay nakilala ko na kung sino ang aswang na yon at hindi ako makapaniwala.
Mang Edong? Si Mang Edong ang aswang! Kaya pala ibang kinikilos niya nitong mga nakarang araw. Mang Edong, nakilala ka namin na parang tatay namin dito sa apartment. Bakit mo ginawa yun sa mga tenant mo? Bakit mo sila ginamitan ng itim na mahika para magkasakit, mamatay at maaksidente? Dahil gusto ko maghiganti. Oh, Mang Edong, bakit gusto mo maghiganti? Bakit kailangan niyo pang malaman? Wala na kay Ron. Pero gusto ka naming maintindihan, Mang Edong. Tama si Joshua. Alam kong may dahilan ka kung bakit gusto mong magiganti. Kami ng kapatid ko ang unang nagmamay-ari ng lupang ito na tinayuan ng apartment. Kaya lang ibininta ito ng kapatid ko nang wala akong kaalam-alam. Nawalan kami ng tirahan ng pamilya ko. Tapos hindi man lang ako nabigyan ng kapatid ko sa perang pinagbentahan. Pinagbantaan pa ako na kapag nagdemanda ako ay papatayin niya ang bunso ko. Natakot ako kasi pulis ang kapatid ko at maraming koneksyon sa matataas na tao. Kaya wala akong laban sa kanya. Ang akala ko ng landlord nito ay naging maayos ang lahat. Pero ang totoo, nagtiis ang pamilya ko nang walang matirhan dahil wala rin kaming pambayad sa renta. Nung bumagyo ng malakas, lahat sila ay nalunod at walang nakaligtas. Kaya pala sabi mo, namatay ang pamilya mo dahil sa mga taong walang puso. Pero walang kasalanan ng mga tao dito, Mang Edong. Kung may paghihigantihan ka man, dapat ay yung kapatid mo. Nauna ko na siyang pinatay. Pero wala na ako ng amor sa mga tao. Pakiramdam ko ay makukuha ko lang ang hustisya kapag nasira ko sa mga tao ang apartment na ito. At kapag wala nang umupa rito. Yun ang dahilan kung bakit nag-apply ako bilang isang caretaker. At mabuti na lang, mangmang yung landlord at wala siyang kaalam-alam sa mga plano ko. Pasalamat na lang talaga ako at may lahi akong aswang. Tapos mas lalo pa akong lumakas nang humingi ako ng gabay sa itim na elemento. Nakuha mo bang hustisya? Oo. Pansamantala kang nabigyan ng ginhawa. Pero hindi yan ang tamang paraan. Kinain ka lang ng galit mo. At tandaan niyo ang sasabihin ko sa inyo, Mang Edong. Kahit kailan, hindi mababayaran ng isa pang pagkakamali ang isang pagkakamali. Ang dami mong sinaktan. Pinahirapan at merong namatay. Sinasabi ko sa iyo, Mang Edong, magbabayad ka! Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo! Tama na! Tama na! Tama na! Hindi namatay si Mang Edong dahil inalis ni Anya ang nakasabit na itim na bato sa kanyang leeg. Nanghina lang siya ng sobra at hindi na makalakad. Sinabi namin sa landlord ang ginawa ni Mang Edong. Mabuti na lang at mabait yung may-ari. Hindi siya nito pinarusahan pero pinalayas niya si Mang Edong at kumuha na lang ng bagong caretaker. Umalis ang matanda at ang paalam niya ay pupunta siya sa bundok at magpapakalayo-layo. Pakiramdam din niya na hindi na magtatagal ang buhay niya. Kaya naman gusto niya na bago siya mamatay ay mapagsisihan niya muna ang mga kasalanan niya. Samantala, naging palagay na ang loob ko kay Anya at nawala na ang lahat ng pagdududa. Isang araw nga ay sabay pa kaming kumain sa bahay niya. Joshua, gusto mo? Ayoko niyan, Anya. Hindi maganda sa mga kagaya namin ang hilaw na karne. Kung adobo pa yan ay baka ako nang umubos ng ulam mo. Teka, maiba lang ako, Joshua. Ano yan? Alam mo, Joshua, medyo nakakaawa rin naman si Mang Edong, di ba? Kaya naman siya naging masama dahil sa hirap na pinagdaanan niya. Kaya nga naintindihan ko siya kasi mahirap lang din ang pamilya namin. Tapos lahat ay gagawin ko para sa kanila. Siguro ay nilamon na siya ng galit niya dahil sa pagkamatay ng pamilya niya. Mabuti na lang din at sa bandang huli, na-realize niya kung anong pagkakamali niya. Kaya nga yun ang mahalaga. Alam mo, Joshua, proud ako na naging kaibigan kita. Bakit naman?
Kasi breadwinner ako sa pamilya namin. Parehas kasi tayo. Tapos proud ako sa sarili ko. Kaya proud din ako sa'yo. Oo nga pala. Hindi mo pa nakakwento sa akin tungkol sa buhay mo. Kaya nga ang totoo kasi niyan, pumunta ako sa Manila para mabigyan ko ng maayos na buhay ang pamilya ko. Dahil nga aswang kami at may mga kakaiba kaming habit, hindi kami tumatagal sa isang lugar at palipat-lipat kami ng bahay. Lumipat kami sa paanan ng bundok at akala namin magiging maayos kami doon kasi malayo sa mga tao, pero ang totoo, mas lalo kaming minalas. Kasi nung nagkaroon ng landslide, nadaganan yung dalawa kong kapatid na maliit pa. Hindi pa kasi active ang dugong aswang nila, kaya hindi pa sila kagaya namin na malakas ang senses. Bakit hindi niyo sila nailigtas? Wala kasi kami sa bahay noon. Malakas ang ulan at walang tigil. Pero nagtatrabaho ako sa kabilang baryo. Ang nanay at tatay ko naman, naghahanap ng pagkain sa bundok. Alam mo naman kung anong pagkain namin, di ba? Pagbalik namin, wala na yung dalawa kong kapatid. At ito, nagsisikap na lang ako para sa mga magulang ko. Buntis si nanay kaya magkakaroon ulit ako ng kapatid. Gusto ko magkaroon na kami ng sariling bahay na ligtas at malayo sa mga tao. Kaya pala nandito ka sa Maynila para makatulong sa kanila. Parehas nga tayo. Kaya nga gustong-gusto kitang maging kaibigan eh. Kasi Joshua, unang kita ko pa lang sa'yo. Nararamdaman ko na magiging magkasundo talaga tayo. Pasensya na rin, Anya, kung pinagdududaan kita nung una. Naiintindihan kita kasi nag-iingat ka lang naman kung bakit mo ginawa yon. At masyado rin ako naging madikit sa'yo. Kahit sino naman maiinis sa akin. Kalimutan na lang natin yun, Anya. Ang mahalaga, maayos lang ang lahat ngayon. Mura pa rin naman ang renta dito, kaya hindi na ako alis. Joshua, Ano yan? magsikap lang tayo Tapos sabay tayong aangat. Oo naman, Anya. Magiging successful din tayo. Kumain na nga tayo. Malamig na tong sabaw Oo na. Makalipas ang ilang taon at natupad ang mga pinapangarap namin ni Anya. Na-promote siya bilang pinakamataas na supervisor sa factory nila at nang makaipon ay nakapagpatayo siya ng bahay para sa pamilya niya na malayo sa mga mapanghusgang tao. Ako naman ay na-promote na rin. Gumaling na rin si tatay sa stroke at nakabalik sa pag-aaral ang kapatid ko habang ang nanay ko naman ang nag-aalaga sa anak niya. Sa ngayon ay matatag pa rin ang pagkakaibigan namin ni Anya. At sa totoo lang ay nagbabalak kaming maging partner sa isang business. May sarili na rin kaming pamilya. At sa katunayan nga ay naging ninang pa si Anya ng anak ko. Ang masasabi ko lang sa mga tagapakinig, minsan ay may mga taong akala mo ay hindi mapagkakatiwalaan pero sila pala talaga ang totoo mong kakampi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po kung mapipili itong isalaysay. Lubos na gumagalang, Joshua. Aswang Radio. Isang magandang gabi sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig dito sa Aswang Radio. Ako po ang inyong lingkod, DJ Paola. At heto na naman po tayo sa isang storyang hindi ka lang kikilabutan. Magugulat ka rin sa mga revelasyon sa kwento ng ating letter sender na si Joshua, no? Akala ko rin po nung una ay si Anya. Si Anya yung sala rin sa mga nangyayaring kababalaghan sa apartment. Kasi una pa lang, alam na natin na siya yung aswang. Hinihintay lang natin kung anong dahilan at bakit niya ginagawa yun. Pero hindi naman pala talaga siya yun. Si Mang Edong pala na sa simula ng kwento ay siya pa yung nangunguna sa paghihinala kay Anya. Naku, ibang klase talaga yung mga ganitong tao no? Talagang gagamit pa sila ng iba para lang mapagtakpan ang kawalang hiyaan nila. Parang yung workmate mo lang na sip-sip sa boss nyo, di ba? Pero ang mas nakakaloka ay ang lala pala ng pinagdaanan nitong si Mang Edong. Tuluyan na siyang nilamon ng galit. Yun lang talaga yung masasabi ko. Wala na siyang ibang maisip kundi saktan yung mga tao sa apartment na yun para maramdaman niya ang lupit ng kanyang paghihiganti. Diba? Mas nakakakilabot po to kaysa sa simpleng aswangan Pero nangyayari talaga yung ganito kaya hanggat maaari, maging mabait tayo sa kapwa natin kasi may mga tao talagang kagaya niya na masamang magalit. At idinadamay ang iba, mahirap na.
Isa pang interesting sa kwentong ito ay yung hindi nagkagustuhan sina Anya at Joshua, di ba? Expectation ko na nung una magiging romance kasi maganda si Anya. Tapos 'di ba na starstruck si Joshua, pero in the end, magkaibigan lang talaga sila at naging ninang pa si Anya ng anak ni Joshua. Ang maganda sa ganitong istorya kasi pinapatunayan nito na pwedeng magkaroon ng malalim na pagkakaibigan ng babae at lalaki. Hindi puro love story lang. By the way, eto po yung mga aral na pwede nating matutunan sa kwentong ito mga kaaswang ha. Una sa lahat, huwag tayong maging mabilis sa panghuhusga sa ibang tao. Kasi minsan talaga nangyayari na akala mo kaaway mo siya o kaya naman hindi siya mabuting tao pero in the end, siya pala yung magliligtas sa'yo at magiging magkaibigan pa kayo. Mas maganda na kilalanin muna natin ang isang tao bago tayo manghusga. Ganon. Kasi kung tayo rin naman ang nasa katayuan ng taong hinusgahan natin, hindi rin maganda sa pakiramdam, di ba? Pangalawa, second, wag nating hayaang lamunin tayo ng emosyon. Alam nyo, wala talagang magandang napapala sa paghihiganti. Yung sitwasyon ni Mang Edong, magagawa naman talaga yun ng paraan kung hindi siya nagpa-apekto sa banta ng kapatid niya. Kasi una sa lahat, karapatan niya yun kasi isa rin naman siya sa may-ari ng lupa. Pwede siyang lumapit sa mga taong matutulungan siya at pwedeng makasuhan yung kapatid niya dahil sa pagbabanta, di ba? Ang aral dito ay palagi pa rin nating pag-isipan ng mabuti yung bawat desisyon at huwag hahayaang mapangunahan ng damdamin. Kasi madalas ito yung nagpapahamak sa atin. Panghuli, lastly, maging katulad tayo ni Anya. Bakit? Kasi ibang klase rin kasi yung tatag niya sa buhay no? Kahit naiiba sila ng pamilya niya, hindi siya nalugmok sa sinasabi ng ibang tao. Nagtrabaho siya sa Maynila kahit aswang siya at may mga ritual pa nga, di ba? Siya yung tipo ng tao na hindi niya ginustong maging aswang pero pinili niyang magpakatao. Ang aral na matututunan natin dito ay minsan may mga bagay na hindi natin kontrolado. Kagaya ng isip ng ibang tao pero kaya nating bumangon sa sarili nating mga paa. At sa halip na sumuko tayo sa buhay, dapat ay lalo pang tumatag at lumaban sa anumang hamon. At eto, bago tayo magpaalam mga kaaswang, gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano po yung reaksyon ninyo nang malaman na si Mang Edong pala ang totoong salarin? Paki-comment na lang po ng inyong mga kasagutan sa comment section ha at babasahin ko. Muli, ito po ang inyong DJ Paola na nagsasabing, hindi ako nangangain. Maliban na lang kung ikaw ang uulamin. Patuloy lang natin subaybayan ang Aswang Radio pati na rin ang ating iba pang channel. Gaya na lang ng Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Confession, Aswang Diaries, at Miss Amy Love Stories. Tiyak na hindi ka mauubusan ng mga kwentong pakikinggan. Kung bago ka lang po sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng aming ina-upload na bagong kwento. Maraming salamat po! Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halina't